Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you sa mga nag-views, thank you sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like at nag-comment. Sobrang na-appreciate ko po. Thank you very much. Dito po tayo sa magandang tanawin, sa may tabing baybay, tabing dagat. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ngayon ay alas 12:25. Okay po, sa mga dakon na iba't ibang kultura, kung tanghali man o gabi, magandang gabi po at magandang tanghali po sa inyong lahat o magandang hapon. Salamat po at God bless po sa lahat. Ang ating re-reactionan ay yung doon pa rin sa kaganapan sa KOJC, doon sa Glory Mountain na sinasabi nila. Nagkaroon pala doon ng nagkaroon talaga ng pwersahan. Kukomento, bibigyan natin ng opinion at reaction yun. At saka doon sa bigyan natin ng kaunting opinion yung mga pulisiya, yung ipinatupad o pinadalang warrant of arrest na dala ng mga SAP at saka sama ng CIDG. Bigyan lang natin ng kaunting yun. Kung nasa tama bang yung nasa protocol ba, okay? Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang tanghali. Ito po, sige, simulan natin. Ang nakakalungkot po dun mga kapatid, di ba? Nakita natin yung video kagabi na ibinigay ni Dr. Loren Badoy doon sa BMR at doon sa Pilipinas nating mahal. Nakakalungkot dahil para bang 1985-86 nanumbalik yung tinatawag na di ba 83, 80 ganyan. Nanumbalik yung pagiging pagiging sunod-sunuran ng ating kapulisan, ng ating mga kasundaluhan sa isang taong nagbibigay ng utos na parang hindi naman talaga, kumbaga sa yun yung nakita ko doon. Dahil unang-una may mga bata po doon may mga bata na nagsisigawan, may naipit, may may mga babae, mga batang babae, di ba? Hindi tayo hindi tayo nagpoproteksyon sa kung may kasalanan o wala, pero yung mga bagay na ganun, di ba? Bigyan naman sana ng due process, di ba? Willing naman sila, di ba? Willing naman silang sumunod, willing naman silang papasukin, naghintay lang ng dahil unang-una, di ba? Ang arrest warrant of arrest, di ba? Kaakibat diyan yung mga elemento katulad nung dapat may barangay captain diyan, may media diyan na nakatingin, may abogado, di ba? Yun lang naman ang hiling naririnig natin sa video, yung maghintay o pwede papapasukin naman, pero hintayin niyo naman yung aming, di ba? Yung abogado nila, yung representative nila doon sa KOJC, kung ano ba talaga o anong di ba? Ang nakakalungkot doon, di ba? Nanumbalik yung alam mo mga kapatid, yung ating PNP bumalik na sa magandang pagtingin ng sambayan ng Pilipino. Naiayos na po yan. Naibalik na yung pagtitiwala na dati-rati nung mga lumipas na panahon ng Marcos Sr. Talagang pag nakakita ng pulis parang nagkakaroon ng kaunting doubt. Bakit? Baka hulihin sila, baka saktan sila. Dati ganun talaga kasi naabutan ko po yan naabutan ko yung mga ganong senaryo na kapag nakakita ka ng pulis para bang hindi ka safety. Dati marami nakakaalam niyan, marami naka-experience yan, di ba? Buhay na saksi ang iba dyan, mga inabutan ng tinatawag na martial law. Buhay na saksi sila. Kapag nakikita nila ang pulis, parang mayroon silang doubt o may pangamba, may takot, di ba? Yung bang gusto nyo uli? Nananawagan po tayo sa pamunuan ng PNP, di ba? Naibalik na po ang pagtitiwala at pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Gusto nyo ba masira uli yan? Gusto nyo ba na kapag yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino ay bumagsak uli at hindi kayo pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino dahil doon sa mga madadahas na mga ginagawa nyo, mga nakaraan na bagamat mga bago na yung mga PNP ngayon, di ba? Noon, di ba? Noon halos kinatatakutan, di ba?
Para bang pag magsusumbong ka sa mga pulis dati, mga 1973, 70, 79, 1980, di ba? Na para bang hindi ka safety, baka ikaw pa ang hulihin. Ganon yung mga dating kalakaran, kumbaga. Pero nirerespeto natin kasi kapulisan nga po yan. Pero di ba, alam ko po na nalaman nyo po yan, naranasan nyo kung gaano kababa ang moral ng mga kapulisan natin at mga kasundaluhan kapag nakikita sila na para bang yung sambayan ng Pilipino hindi nagtitiwala. Yun pa yung gusto nyo, yung bumalik sa dati na yung pag nakita kayo para bang takot. Hindi nagtitiwala na baka ito gawa ng isang parte na tanim o ano paman. Yan yung mga gawain noon noong mga panahon na yon. Iyon ay isinaayos ng mga nagdaang presidente, di ba? Na ibalik yung tinatawag na respeto at paggalang sa kapulisan natin. Napakataas na po ng paggalang at pagrespeto ng sambayan ng Pilipino sa ating kapulisan at mga kasundaluhan. Dala ng pagtitiwala na ibinibigay niya yung mga nagdaang leader, especially dito sa Tatay Digong. Itinaas niya yung moral Itinaas niya yung papaano pagkatiwalaan at papaano igalang at irespeto ang ating mga kapulisan. Isa tayo dun sa mga iginagalang natin po talaga sila Diba? Pero hindi maiwawaglit sa ating isipan, sa ating mga paningin, yung nangyari ng nakaraan na talagang halos pinagdududahan. Bakit pinagdududahan? Baka ikaw na nagsumbong, ikaw pang mahuhuli, ikaw pang mapupusasan. Diba? Yun yung mga nagdaang panahon, sa panahon ng Marcos Sr. Diba? Napakababa ng tiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating sa ating kapulisan. Pero dangan nga lang, diba? Nagawan niyan ng solusyon na maitaas ang moral, maitaas yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga kapulisan, sa ating mga kasundalahan dahil sa ginawa ng mga nagdaang leader na hindi tiwali, hindi ginagamit ang kapulisan sa isang parte, sa isang pansariling kapakanan lamang, di ba? Hindi ganoon Pero ngayon, di ba? Nakita niyo naman, china-challenge ko lahat, china-challenge ko everyone. Sabihin yung tama yung ginawa. Sige po, sabihin nyo kung tama yung ginawa. Warrant of arrest, giniba ang gate, inalughog yung bawat tingnan, di ba? Tiningnan ang bawat ultimo mga drawer, magkakasya ba doon si Kwan, di ba? Magkakasya doon si Pastor Kibuloy? Hindi naman, di ba? Di ba bahagi yan ng tinatawag na search warrant? Nakapaloob yan sa search warrant. Pero, ang dala nyo po ay warrant of arrest. Pero ba't kailangan nyo gibain, saktan yung mga bata? Bakit nyo kailangan saktan yung mga kababaihan, yung mga batang kababaihan? Na nakita natin kung paano kuyumusin ang mukha. Nakita natin sa video kung paano nila saktan. Diba? Pinagtulakan hanggang sa maipit, hanggang sa naririnig namin yung hiyawan at iyakan ng mga bata. Sino sa inyo ang hindi magdaramdam? Sino sa inyo ang hindi masasaktan? Diba? Siguro naman Pilipino tayo diba? Naranasan natin nung mga unang panahon yan. Sana huwag nang ibalik, diba? Sa mga ibang sekta na natutuwa, diba? Natutuwa sa nangyari sa KGOC, KOGC, ako po, hindi po ako membro ng sekta nila. Hindi po ako membro ng hindi nila ako membro ng organization nila. Pero kinukondin ako po yung nangyari. Bakit? Marahas. Talagang pinwersa, di ba? Sa mga natutuwa, hindi ko maintindihan, Pilipino po ba kayo? Di ba? Na yun, may nagpasa ng video regarding do sa mga tinatawag na tanso vlogger, di ba? Na dapat daw niratrat na yun, dapat pinasabog na. Anong klaseng Pilipino ka? Anong klaseng dugong Pinoy ka, di ba? Anong kasalanan nila ng mga bata doon? Anong kasalanan nila? Di ba? Di ba? Simpleng-simple. Mag-i-stay ba dyan si Kibuloy?
na alam naman niyang diyan siya pupuntahan? Di ba? Napakababaw naman. Di ba? Hindi mag-stay yan dyan. Bagamat, sige, may kaso. Ipatupad, di ba? Ay siyempre, siya ba magsasabi na doon ako pupunta, doon ako, di ba? Bagamat mga membro niya yan, hindi magaganyan yan. Bakit? Wala nga due process Anong nangyari? Di ba? Kaya naman, di ba, sa atin, dapat panawagan din natin, harapin, di ba, sa husgado, sa tamang venue, di ba? Pero yung ganyang bagay na di ko talaga makuha, di ba? Di ko maintindihan. Mga alagad ng batas, nagpapatupad ng batas, pero sila ang lumalabag sa batas. Bakit ko nasabing labag sa batas? Wala nga pong due process Yung ginawa, hindi naman po warrant of arrest, isa-search mo yung bawat, di ba? Hindi naman magkaiba yan sa warrant of arrest, sa search warrant, di ba? Ang dala nyo, hinihingi lang naman kung anong dala yung papel, di ba? Warrant of arrest. At doon sa nakapaloob sa warrant of arrest, base sa sinabi ng magaling na abogado na si Harry Roque, dapat pinpoint nyo na naroon yung uhulihin nyo, di ba? Ganon daw dapat ang tamang protocol, di ba? Alam nyo na doon. Pero dahil ilang venue yung pinuntahan nyo, ibig sabihin hindi nyo alam na nandoon. Ang winasak nyo nga po yan, yung mga iba't iba sa may Glory Mountain, sa iba't ibang parte na pag-aari ng KOJC, di ba? Iyon ang nakakakuan doon, di ba? Hindi tayo nagpoprotekta sa isang may kaso, sa isang may asunto na dapat harapin. Wala silang hindi nila naabutan doon. Pero ang nangyari, yung mga bata doon, yung mga kwan doon, yun ang nagkaroon ng, di ba? Anong kasalanan nila doon? Di ba? Anong kasalanan nila doon? Sa mga natutuwa, hindi ko maintindihan. Sa mga natutuwa na sa nangyari sa KOJC, hindi po ako membro ng KOJC po. Pero nasasaktan ako. Bakit? Pilipino nga po ako. Pilipino rin sila. Wala silang kasalanan. Di ba? Anong kasalanan ng mga kabataan dun? Na pwede naman makipag-usap sa maayos na pamamaraan. May abogado naman sila. Ba't kailangan yung daanin sa dahas? At ang nakakapanghinala, bakit madaling araw, di ba? Madaling araw isinagawa. Mayroon talaga kayong gustong gawin na hindi maganda, di ba? Bilang teritoryo nila yon, di ba? Doon sa Glory Mountain, pinagbabawalan nyo pa. May isang party doon na pinagbabawalan mag-video. Ba't kailangan yung pagbawalan yun? Siguro, di ba? Territory, private po yun. Sakop nila yun. Karapatan nila mag-video doon. Kung nasa kwampo, nasa labas, yan. Pero pribado nila, pag-aari nila yun, sakop nila yun, may karapatan sila mag-video doon. Buti na nakunan, di ba? Nananawagan po ako sa isang kung talagang Pilipino ka, bagamat hindi mo, di ba, kasama sa isang organisasyon yan, hindi mo kapanalig sa pananampalataya mo, tama ba yun? Di ba? Hindi naman tama yun. Di ba? Na para bang inihiling mo na dapat niratrat nyo na yan. Dapat pinasabog nyo na yan. Nasaan? Nasaan ang pagiging Pilipino mo? Diba? Nasaan yung pagiging Pilipino mo? Ganon lang. Natutuwa ka? Mga bata, sasabihin mo, dapat pinasabog nyo na yan. Grabe ka naman, di ba? Nakakapang kilabot ka ng laman. Dahil lang sa, yun nga, naibunyag, nabayaran kayo, para lang mapuri nyo o mabigyan pa kayo ng tinatawag nyo ganyan. Hinihiling nyo na sana niratrat nyo na, sana pinasabog nyo na. Anong klaseng pagka-Pilipino ka? Diba? Kung Pilipino ka, yung mga walang kasalanan at walang kaalaman doon sa party na yon, huwag mo namang idamay. Yung hinihiling mo na yun, paano kung sa'yo mangyari yan? Diba? Sa organization yung mangyari yan. Lalong higit sa pamilya mo mangyari yan. Diba? Di ba't masakit din? Dapat wag ganun. Bagamat magkaiba ng pananampalataya, magkaiba ng kongregasyon o magkaiba ng kanilang mga paniniwala, Pilipino pa rin sila. Wag natin silang hilingin na ganun.
Alamin kung sino, kung nasaan ba talaga yun. Kung sino, kung may kasalanan, ipatupad ang batas. Pero yung mga walang kamuang-muang at walang kasalanan, sana wag naman pong madamay. Diba? Kaya bumalik sa aking pananaw, o bumalik sa aking pangitain yung mga nangyari nagdaan. Na halos, diba? Kung papaano abusuhin ng mga kapulisan noon ang kanilang tungkulin para yurakan ang karapatan ng sambayanang Pilipino na alam nilang nagsasalita o laban sa kanila o ipinakikita na yung ginagawa nyo yung mali, di ba? Yuyurakan ang karapatan. Huwag ganun. Sana naman sa pamunuan ng PNP at AFP, huwag nyo na pong ibalik yung hindi pagtitiwala sa inyo ng sambayanang Pilipino. Yung hindi, na bawat pag nakita kayo, nagdadalawang isip na baka, di ba? Noon, panahon na yun. Sana naman, halos tinitingala na po kayo, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Halos tinitingala na po kayo ng mga sambayanang Pilipino dahil nagtitiwala na sa inyo. Huwag niyong pahintulutan, huwag niyo pong mangyari na maulit yung ginagamit kayo ng isang tao, no, isang namumuno para sa isang pansariling kapakanan. Alam niyo naman ang batas eh. Alam niyo naman ang kapakanan o tinatawag na Bill of Rights. Alam niyo po yan. Isa yan sa mga alam natin na tinatalakay sa inyo, tinatalakay nyo kapag nag-aaral po kayo dyan sa tinatawag na kurso sa pagiging pulis. Bill of Rights, alam niyo po yan. Pag alam niyo mali, mali, di ba? Yun, di ba? Bilang namumuno sa PNP, di ba? Ang ating hepe. Nasasabihan po tuloy kayo ni attorney ni Eric, di ba? Na siguro bumalik ka sa tinatawag na Law 101. Bakit? Labag sa batas yung pinagagawa eh. Wala sa tama eh. Persahan eh, di ba? Na pwede na namang gawin sa tamang pamamaraan. Warrant of arrest, giniba. Warrant of arrest, hinalughog. Oh, tama ba yun? Di ba yung tinatawag na ganyan, nasa search warrant dapat. Hahalughugin mo yan. Kaso, warrant of arrest nga po yung dala nyo. Hinahanapan lang naman kayo ng mga dokumento ng mga membro ng KOJC at handa naman silang usap ng maayos. Handa naman kayong papasukin ng maayos. Bakit kailangan pang dumanak o dumahas o may masaktan, di ba? Ba't kailangan pang may masaktan ng mga kabataan, mga kababayan, mga ganun, di ba? Di ba? Kayo po'y alagad ng batas. Nagpapatupad po kayo ng batas para sa mga mamamayan para makita ng sambayan ng Pilipino na tama yung mga ginagawa nyo. Pero nakita natin mali. O ano na lang mangyayari sa ating PNP na pinaghirapan na maitaas ang moral, maitaas ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino na nagtitiwala na sa inyo, ganyan mauulit-uli na niyuyurakan, hindi kinikilala ang tinatawag na Bill of Rights. Karapatan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Ang karapatan ng bawat sambayan ng Pilipino dapat hindi nyo po niyuyurakan. Ilagay nyo po sa tama. Para yung pagtitiwala ng sambayanan ay naroon. At huwag masayang yung pinundar ng mga nagdaang leader para maitaas ang moral ng PNP at AAP. At maibigay sa sambayan ng Pilipino ang pagtitiwala at pagmamahal na nagawa na. Huwag niya po kayong papayag na maging corrupted ang hanay niyo po. Sumusunod. Alam namang mali, sumusunod. Di ba? Dangan nga lang siguro doon nga sa tinatawag na kalansing, di ba? Na naririnig, nagtatanong lang po tayo, di ba? Susunod na. Wag niyo pong sayangin ang ibinigay na magandang ehemplo nyo sa sambayan ng Pilipino para mahalin kayo. Wag niyo na pong payagan na bumagsak uli ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. Wag na po, pakiusap po, di ba? Sa mga natutuwa
sa nangyari sa kay OJC. Nakakalungkot. Pilipino ka ba? Ano bang nananalaytay sa dugo mo? Pilipino ka ba talaga? Nakikita mong nasasaktan bilang isang Pilipino. Hindi mo ba nararamdaman na mali yung ginawa? Bulag ka ba na mali yung isinagawang pangyayari? Sa pilitan, tinatanong ko po, yung mga natutuwa, Pilipino ka pa ba? Salamat po at God bless. Sana naintindihan natin. Sana naramdaman nyo po ang ating sentimento. Kinukondina ko po ang nangyari. Isa ako bilang Pilipino, kinukondina ko po ang nangyaring kaharasan, ang nangyaring pag-aabuso, pagsapilitan, nasirain ang pinaghirapan. Diba? Ari-arian na hindi naman banyaga, bagkos, Pilipino. Pilipino po tayo, magmahalan po tayo. Pilipino po tayo. Sorry po, Pilipino po tayo. Sana maramdaman nyo po ang pagiging Pilipino. Huwag tayong matutuwa. Bagamat iba ang kanilang pananampalataya, iba ang kanilang paniniwala sa pagsunod o pagkilala sa taas, pero lagi nating isipin, Pilipino po tayo. Hindi natin kayang makita na may nasasaktan na walang kasalanan. God bless po, at sana ganun lagi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po, at thank you.